doing fine. You know naman guys, I just came out of surgery, but because meron akong bagong loan app na na-notice sa social media feeds ko, I will do my best. Anyway, sabi ng loan app na to, kung rejected ka daw sa personal loan, don't lose hope. Kahit na no credit record siya at no service fees, pwede ka dito. So, sinubukan ko siya para sa inyo guys. Hihintay lang ako ng 1 oras. Pero approve naman ng walang kahirap-hirap. At nung binayaran ko siya, tumaas yung kanyang offer. Worth it ba na subukan to si Deeplen? Legit ba? Mabuti pa, panoorin nyo na lang to sa video na to guys ha, para hindi nyo muna ma-download in case makita yung app. So, keep watching. Kahit anong mayari guys, andito pa rin si Ate Red, your original utang queen, para bigyan kayo ng legit na online loan app reviews. And my videos are not sponsored guys. It's based on my personal experience. So anuman yung nakita ko sa loan app na to, i-share ko yan sa inyo ha. And in the end, kayo mag-decide kung okay ba to o hindi. Ang importante, meron kayong heads up. Bago pa kayo dito sa channel, be sure to hit that subscribe button and also hit the bell notification icon para lagi kayong updated. So guys, again, sinubukan ko po yung loan app na to dahil padaan-daan po siya sa aking feeds. Nakita ko siya sa Facebook, nakita ko rin siya sa IG. Nakita nyo rin at nagwo-wonder kayo kung okay ba to o hindi. Deeplen. O ayan, under daw sa... o pinahaba niya na yung pangalan ng loan app. Deep Tour Lending and Trading Corporation. 4.7 stars. Kung babasihan mo lang yung kanyang mga screenshots, looks promising. And, syempre, huwag muna tayo kaagad-agad mag-download unless sure tayo na legit yung isang loan app. And by legit, I mean rehistrado po sa SEC. I searched in many places within the app. I checked SEC dun sa list of recorded online lending platforms na nakaka-update lang this July. Kaya hindi ko siya mahanap dun. Ako lang yung masusunod guys. Syempre, lalayuan ko na yung mga online loan platforms na hindi po rehistrado sa SEC. Or wala dun sa list of recorded online lending platforms. I'm just concerned na baka subukan nyo, gusto nyo subukan. So, ayun yun guys, tinry ko siya. Dinownload ko siya from the iOS App Store. Unfortunately, hindi po siya available sa Google Play Store, App Store lang po. Magbibigay ka ng active mobile number, isi-send mo yung mag-OTP ka, and yung OTP ay nanggagaling naman sa kay daming OTP. Ilagay ko yung OTP at napunta ako doon sa kanyang dashboard. Na sabi dito ay 4,000 pesos daw yung i-offer. O, diba? Phone number pa lang yan. 1,000 yung offer. Pero hindi yan guys yung amount na na-approve sa akin. Tapos, loan period daw is 120 days and interest rate is 0.05 daily. Napunta din ako dun sa kanyang privacy agreement and loan blah 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 kasi sabi niya SEC registered siya. Pero nagugulan ako guys kasi hindi ko nga mahanap yung credentials niya dun sa list of recorded online lending platform sa SEC na website. Anyway, so kinlik ko yung apply now and provided different information na hinihingi niya. And of course, hingi po siya ng ID, magsiselfie ka. Ikaw yung manual na maglalagay ng ID information. So, just a heads up. Fill out mo pa rin yung information like a company name. Nako. Kahit na sinabi kong housewife or unemployed, freelance or unemployed, nakakalito nga yung categories niya. Na-approve pa rin ako, guys. Kahit na dalawa lang po yung kanyang contacts na hihingin sa'yo, hihingi po siya ng access sa lahat ng nasa phone book mo. O yan, heads up na yan ha. Disbursement channels, pwedeng e-wallet like GrabPay, OmniPay, PayMaya, or MD Willier. I guess kailangan mong pumunta doon. Pinili ko si GrabPay. Selfie na siya at lumabas yung offer niya. Kahit na lumalabas sa offer niya ng 120 days, pero hindi po totoo na 120 days siya. So yung offer niya ay nanggagaling pala kay Len Pinoy. At least dito pala makikita mo, hey, hindi mo buong matatanggap. Yung matatanggap na lang daw is 1,650. Kakaltas siya ng handling fee. Ano to? Aso? May handling fee. 1,350. So, sana ginawa niya na lang 50% ng loan mo. Kakaltas niya, no? Sa laki ng ikakaltas niya. Hindi po siya auto-send. Hindi po siya auto-disburse. Kailangan mong i-click yung confirm application. Otherwise, wala pong mangyayari. Kinlik ko talaga yung confirm application. And then, humingi pa nga siya ng rating. Bakit ka naman kasi magbibigay ng 5-star na rating kung di mo pa alam ma-approve ka o ano, di ba? Naghintay ako ng mga 1 oras, guys. Natanggap ko yung loan. Pero, yun nga lang, 1,650 lang yung natanggap ko. Siyempre, binayaran ko kaagad kasi gusto ko talaga yung full experience ng loan. After all, ako naman yung tagapag-try ng loan apps para sa inyo. Binayaran ko 3,000. Oh, ayan, may proof ako na talagang dumating sa akin GrabPay. Ako mismo yung nag-try. Hindi yung kung sino-sino.
So, natanggap ko yung 1,650 sa aking GrabPay. Uulitin ko guys ha. Uulitin ko. Mauumay kayo dito. Hindi po to auto-send. Hindi po to auto-disburse. Wala pong mangyayari unless na-click mo yung confirm loan. Kailangan mo i-click yung confirm application para ma-submit. Pero siyang kunyari pa-extend. Yung extension mo is another 7 days lang. And magbabayad ka ng 1,350. Bayad ka lang ng interest para lang hindi ka niya kulitin. Which doesn't make sense para sa akin. Kung babayaran mo naman siya, yung 3,000, ilalagay mo yung amount dito. Pili ko GCash. Yun yung isa sa dalawang options. And mag-generate ka ng code. Meron din instructions kung paano siya bayaran. Sinunod ko yung instructions. I made sure na yung code na yan, yung talagang double check, triple check, 4 times na hindi tayo nagkamali sa mga numbers na nilalagay natin. Ops. Kung gagamitin nyo si GCash pagbayad sa loan app na to, lalabas ko si GCredit as a payment option. At wag nyong i-click si GCredit. 1,650 lang yan yung natatanggap nyo tapos babayaran nyo si GCredit ng 3,000. Ito yung lulubog sa'yo kasi babayaran mo isang utang na may panibagong interest. Tapos yung babayaran mong utang gamit yung GCredit, kinaltasan ka pa. So, wag na wag mong gagawin yan. So, binayaran ko siya with my G-Wallet balance. And, kaagad nako, ito na, lumabas ng iba't ibang mga loan apps. Parang hub siya pala ng iba't ibang loan app. Because DeepN yung pangalan ng app, pero yung nag-offer, diba, si Lend Pinoy. Tapos, nung nabayaran ko yung 3,000, lumabas yung 4,000 na offer galing sa iba't ibang mga cola or loan app, whatever they are. Ayan, si Rich Loan, si Daily Peso, si Peso Tuyo. Nung kinlik ko si Peso Tuyo, ganun pa rin eh. So, and I'm assuming lahat sila ganun din. Kasi 4,000 yung matatanggap mo is 2,220 na lang. Or 2,200 kasi yung handling fee niya, ano to, parang aso, ano to. So, 1,800 po yung handling fee niya. Bah, grabe siya, ha? So, ito po yung ma-expect mo sa kay Deep Loan. Deep loan. Basta para sa akin, X na siya. And that is just based on my personal opinion. Again, yun ko lang to kasi sinubukan ko yung app para sa akin hindi ko siya nagustuhan. Of course, this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Ano man yung amount na ma-approve sa inyo. Parang sure ako na 35% yung kanyang handling fee or kanyang bawas. Meron naman po tayo mga loan apps na pwede nyo munang i-try bago kayo mapadpad sa ganitong klaseng loan app. Legit loan apps na playlist ko. These are apps na yung talagang register. Okay yung terms nila guys, hindi tulad ng DFT Lend na to, DeepT Lend na to. So bago kayo mapadpad sa mga loan apps na tulad dito na malaki po yung kaltas, i-check niyo muna yung mga loan apps na nasa playlist na Legit Loan Apps by Ate Red. Actually nakita ko yung loan app na to, yung ads niya while nagpe-Facebook ako dun sa sa hospital. Dapat subukan ko to para sa inyo. Well, if you think this video has been helpful, leave it a like and be sure you're subscribed kung bet nyo yung mga ganitong topics. Otherwise, you're still welcome to check my videos from time to time. And kung meron kayong gustong pasilip or gusto nyong balikan, let me know in the comment section below. I will see you on my next vlog.